Ngayon, ako po ay nag-live kasi meron dun sa aking comment section na nag-comment. Ngayon, ako naman po ay welcome for discussions. Ngayon, yung itong aking, I will say follower, nag-comment si Melvin Sabarita at nagkasundo kami na ngayon ay mag-uusap kami tungkol sa isang debate. Ang tema ng aming debate, babasahin ko muna ang screenshot ko para hindi ako mamali. Ako po ay nag-screenshot at ako ang nag-propose ito at siya naman po ay sumang-ayon. Ngayon, ang tema ng aming debate ay hanapin ko ng sandali yung screenshot ko. Patutunayan ni Mr. Melvin Sabarita na nasa Biblia ang karma. Quote and unquote karma. Patutunayan ko wala sa Biblia yan. So ang nakasulat dito, ewan ko kung nakikita ninyo, masyado yatang maliwanag. Ayan. Sana nakikita, sana nababasa. Patutunayan, ay, wala. Ayan. Okay. Medyo malabo lang ng bahagya. Ayan, tingnan mo. Untay lang ng konti. Ayan. Patunayan mong nasa Biblia ang karma, quote and unquote. Patutunayan ko wala sa Biblia yan. Okay, ngayong araw na asap, nag-message naman siya. He is a very kind and gentleman para tanggapin yung aking hamon. At sumang-ayon siya dito. Wait lang. Wala pa yata akong screenshot ng pagsang-ayon niya. Babalikan ko muna sandali ngayon yung post ko. Sandali lang. Nasaan na yun? Kung nandiyan ka, brother, pwede ka na sigurong mag-comment para tignan natin kung paano gagawin ko rito. Kasi totoo, wala akong mga tao ngayon sa paligid ko eh. Yung aking kasintahan lang ang nandito. Wala akong mga empleyado ngayon. So, wala akong ngayong mga tutulong sa akin para mag-asikaso ng technical side lang naman yung tulong sa akin. Technical side. At hindi naman ito para makialam sa debate kung sakali mong merong mga tutulong sa akin. Ayan, ito. So, ito, papakita ko lang. Kailan ba natin sisimulan? Formal debate. Ayan, G ako dyan. Nakasulat. Medyo antay lang natin ng konti. Lalapit ko lang ng konti. Medyo malabo lang ng bahagya. Yan. Kailan ba natin sisimulan ano to? Mo ang araw, kaibigan. Formal na debate, G ako dyan. Salamat. So, kumol siya. Yan. Yun. Mahina yan. Si brother, nandito na siya. Brother, mahina signal ko. So, salamat sa pag-aanyaya. Hanap ako signal. Sige lang, brother. Relax ka lang. Magalang ka naman sa akin. So, I will extend the same courtesy as you are giving me. Meron na, no? Yan, okay, meron na. Okay, sige, brother, comment ka. Testing natin, baka sakali. Naantay ko lang yung comment ni brother. Doon sa mga viewers, makikisuyo ako sa inyo. Let us treat our guest with respect. Wala pong magsasalita ng hindi maganda tungkol sa kanya. Naintindihan ko ang general majority ng mga nakikinig ngayon ay mga followers ko. So, let us treat our guest with respect.
As long as nirerespeto niya tayo, he will be treated with the same level of kindness as he shows me. So, ibibigay natin sa kanya yung respeto na deserve niya. Hindi naman natin kaaway yung kausap natin eh. Okay, mukhang nasa atin na si brother. Okay. Okay, sige. Ayos, maligaya. Good evening po. Good evening sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si The Chichester. Ngayon, ating makakausap si Brother Meldwin Sabarita. Kami ay mag-uusap ng may kinalaman sa debate. Ang aming topic, gaya ng napagkasunduan kanina, papatunayan niya na nasa Biblia yung karma, quote and unquote karma, at ako naman patutunayan ko na wala sa Biblia yung karma. O, sige brother, pwede ka na magsimula. Diretso na ba? Oh, naku na. Hindi. With all your respect naman kasi may mga ano yan eh. Kumbaga, Ay, teka lang. Sorry. With all your respect naman kasi may mga ano yan eh. May mga rules and regulation naman. So, ang gusto nyo po, diretso na. Parang walang limit sa oras. Parang ganun ba? Ganito na lang tayo, brother. Buto, maniwala ka sa akin, mag-e-enjoy tayong dalawa. Marami matututunan ng taong dahil. Hindi, bago ako yung sa pagpunta sa debate, which is formal debate naman. Yan nga. Bali, isa din ako sa mga followers mo, brother. Hindi naman sa ano, Hindi naman sa ano, brother, Huwag lumaki yung puso, Which is, kaya mas grounded. Open-minded ka naman, eh. Yan. Thank you kasi yun, napunta ako sa live, napansin ako kasi kulang ako sa pansin. Ayun, napansin. Salamat. Thank you. Tapos, andito ako sa apartment namin ngayon. And the same time, maraming salamat sa mga nanonood. Although may mga bashers talaga, hindi naman na tayo Although wala naman tayong problema doon kasi karapatan naman nila 'yon. So, ang sa atin lang naman, which is 'yun lang yung napansin ko. Hindi lang naman 'yun, marami. Pero ang sa akin lang naman, which is nagbabasa din ako, nangaral paminsan-minsan. Tapos 'yun, which is 'yun lang yung naman yung napansin ko, parang may mali. Kasi hindi ko lang alam, brother, kasi yung reply mo kanina is about sa Quran. Hindi ko lang din alam kung naniniwala kayo sa tinatawag na Biblia. Ito kasi yung simulat sa pool kasi talagang ito yung naging basehan ko. Ito, pakita ko lang. Pinabasa ko. At the same time, konting ano lang din sa Biblia, sa mga hindi nakakaalam. Yung Biblia kasi, yung meaning ng Biblia, marami kasing mga nagpapaliwanag, tsaka mga interpretasyon na nangyayari. Yung kahulugan ng Biblia is dalawa, luma tsaka bago. Pero yung ano kasi, na-search ko, which is the meaning of Bible is collection of books of boxes. So, collection sa ng mga libro. So, ito yung naging basehan ko. At the same time, brother, mahirap kasing tutulan din. Hindi rin ako agree kung tututulan ng iba. Lalo na ibang mga sekta o ibang reliyon na it's not about religion yung pinag-usapan natin, brother. Gusto ko lang klaruhin sa mga nakikinig. Kumbaga, it's about the truth, yung katwiran ng may lalang. Kasi lahat naman tayo, ako naniwala kong may lalang. So, ito yung gusto kong ipalabas na yun. May karma talaga. Both on my pagsasaliksik, yun, may karma talaga. Yun, dun lang ako na disagree sa sinabi. Which is, try ko basahin. Diba? Sige lang, brother. Okay, sige. Yung tema kasi natin, brother, is, although ikaw naman yung gumawa, on the spot, although wala namang problema sa akin. Consideration naman. As long as nasa kayo, wala tayong problema. Walang problema yan. So, yun, ang papatunayan ko is may karma ba sa Biblia at papatunayan mo din na wala. Sige, simula na tayo, brother. Sige. Okay, sige. Bali, yung ano kasi, ito yung sagot ko Sige. Yung salitang karma kasi literal, yung capital capital K, A-R-M-A, wala po talaga tayong mababasang literal sa Biblia. O tawag na ano kasi siya mahiwaga.
for me for my own understanding, the same time sa sariling pagsasaliksik ko. Hindi kasi natin po pwedeng, minsan may mga sagot kasi sa Biblia na hindi litra por letra. At may mga mababasa din sa Biblia na litra por letra talaga. At may mga mababasa din po sa Biblia na symbolical. Katulad na lang po ng aklat ni Daniel sa chapter 7. Symbolical po yung 4 na hayop dyan. Di naman talaga literal na hayop yan. So, ang gusto ko lang po ipalabas dito, yung tanong mo po na may karma ba sa Biblia? Kung literal po kasi, brother, ito yung masasagot ko, which is ginamit ko po na halimbawa, which is gaya na sinabi ko, may literal, may spiritual na bagay, talinghaga, the same time symbolical. Wala kang mababasa sa Biblia yung word na literal na karma. Yun po yung sagot ko. Pero may mauunawaan po tayo na may ganti. Yun po yung tinatawag ngayon. Ginawa na kasing sarcastic words eh. Although, yung Biblia kasi brother, kunting trivia lang, almost 2,000 years, more than 2,000 years bago na tayo nandito eh, based on history. Ngayon, nakailang salin na kasi ito eh, nakailang translate na at the same time, how many sarcastic words na mga ginagamit. So yung iba, nabasa ko sa mga ibang aklat, yung salitang karma kasi brother, ikaklaro ko lang kasi dito tayo medyo nag-struggle. Pero hoping magkakaintindihan tayo sa kaloob ng nasa taas. So ngayon, yung salitang karma pala, galing pala yan sa mga Buddhist religion. So, yung karma pala na yon, yung salitang karma, yun yung ganti sa kanilang Diyos. Kaya nagkaroon ng salitang karma. Ang totoong pinakakahulugan talaga, ito'y pagdidisiplina ng may lalang sa atin. Kung spiritual na pag-unawa sa salitang karma, although hindi mababasa sa Biblia, pero meron. Ayan. Mababasa po yun sa aklat ni Pablo, nangaral si Pablo. Alam ko, nabasa mo na din to brother ha. Gusto mo ba brother, verse to verse? Or para mas maganda, ano ba? Para sa kapakinabangan ng lahat ng nakikinig. Sige lang. Ngayon, sabi kasi ni Apostol. Tutulungan pa kita. Kung sakaling hindi mo na, sakaling hindi mo kabisado yung talat. May Biblia ako dito, kabuklat. Wait lang brother, may papakita ko lang saglit ha. Sige lang. Ito nakita nyo ba brother? Madami din kasi akong nasulat na parang based on history, biblical din. At the same time, medyo marami-rami ding mga verse na hindi na-appreciate kita, brother. Na-appreciate Thank you. So, ngayon nakagawa din ako ng 32-page lesson number. So, medyo busy din sa pagtatrabaho. Yung ibang verse kasi hindi ko na masyadong matandaan. Pero alam ko mababasa mo to na sinabi ni Pablo na katulad ng isang ama, pinapalo ang kanyang anak pagka nagkakamali. Dinidisiplina. Huwag nyong wag kayong magalit o kaya sasama ang loob kapag pinapalo ng inyong ama kasi ito'y tanda ng pagmamahal ng isang ama. So, doon tayo sa salitang karma, brother. Yung karma kasi, brother, uulitin ko, walang mababasa doon sa pinakatinatawag na Biblia. Pero may babasahin ako dito, brother. Book of Leviticus, chapter 26. Babasahin ko muna, brother. Para at least maunawaan ng mga tao na nakikinig. Klaro po ba yung pinakasalita ko, brother? Malinaw, brother. Sige lang, tuloy ka lang. Thank you. So, ito naman, Leviticus chapter 26 verse. Ito, lahat babasahin natin kasi nandito ang ang paksa nito, pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. Ito ang pagpapala sa pagsunod, may mga pangako. Tapos meron naman ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. Masyado malalim kasi yung Tagalog eh. Ang parusa at pagsuway. Leviticus chapter 26 mababasa. Kumbaga ito yung
pagpapala at sumpa. Mhm. Yun yung sabi ng higit na makapangyarihan, yung kinikilala kong tagapagligtas ko ngayon, brother, na sa Mhm. panahon ng Israelites na kinuha sila sa Ehipto, inutusan yung pinangalan ng Moises sa Biblia, may Mhm. rules and regulation na dun eh. So ngayon, kung iintindihin kasi natin ang chapter 26 ng Levitico, babasahin ko. Sabi niya dito, kautusan to eh, kumbaga rules and regulation, guidelines. So ngayon, iintindihin natin, nandito lahat spiritual at material na kailangan gawin ng tao. Kasi yung pagpapala kasi, which is blessing yun eh. Mhm. Pagpapala, blessing, sa mga tama mong nagawa. Ngayon, kung hindi ka rin naman gagawa ng tama, may parusang ikakamit din. Kumbaga, yung mga mali at kasalanan mong magagawa, hindi lang sa higit na makapangyarihan, pati na rin sa kapwa. Doon lumalabas yung bad karma at good karma. So, dito, Okay. Pwede na ako magtanong, brother. okay, sige. Alam ko Sige. naman na ano. Saan mo nabasa dun sa Kapitulo 26 ng Levitico yung karma? Okay, sige. Uulitin ko, brother, ha? Sige, yung karma. Good karma ba, brother? O bad karma? Dalawa kasi Pareha. yun. Parehas. Okay. Babasahin ko yung good muna. Sige. Good muna tayo sa Sige good. lang. Okay. Mm. Levitico chapter 26 verse 3. Mm. Diretso tayo ng 3. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, ay maglalapak ako ng ulan sa kapanahunan at ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoy ay parang ay magbubunga. Mhm. At ang inyong pag-iik ay aabot hanggang sa pag-ani ng mga ubas. At ang pag-ani ng ubas ay aabot sa paghasik. At ang kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. Mhm. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. At maghihiga kayo at walang katatakutan kayo. At aking papawiin sa lupa ang mga mababangis na hayop ni hindi dadaan ang inyong lupain sa tabak. At hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at mga bubuwal sa harap ninyo sa tabak. At Mhm. 5 sa inyo'y hahabol sa inyong daan at 100 sa inyo'y hahabol 10,000. At ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo. At babasahin ko hanggang 13 ha. Sige lang. Kasi ito yung sagot ko eh. Oo. Buti At wala lilingap. tayong oras dito. Okay lang. Kaya Okay. nga yung sabi ko kanina eh. Which is okay naman sa inyo. So, ko-continue ako. Sige Okay. lang, brother. 9, verse 9. At lilingapin ko kayo at palalaguin ko kayo at pararamihin ko kayo at papagtibayin ko ang aking tipan sa inyo sa Aha. Gis. Yan. Okay. At kakanin ninyo ang malaong kinamalig at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. At ilalagay ko ang tabernakulo sa gitna at hindi ko kayo kapupuutan. At lalakad kayo, sabi niya, at lalakad kayo na magiging aking bayan. Okay. Ako ang higit na makapangyarihan na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. At pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Okay. Okay, brother. So, technically, ito, good karma ito. Yes, brother. Ito ha, yung pinanap mo kasi sa akin na karma, which is hindi talaga natin makikita yun, brother. Which is, sorry, pero Okay lang. baka masaktan ka. Yung mga words kasi na iba, although may mga experience na ako before, Huwag ka maglala, makuha yung mga iba. na Sige. May iba kasi, para sa mga nanonood din at nakikinig, maraming salamat. Ito, marami kasing mga technique na ginagawa yung iba. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kang padadaya. Mababasa yan sa Colosas 2 ba yun? O Colosas 4, mababasa yun. Sabi ni Pablo, huwag kayong padaya sa filosofiya na gawa lamang ng tao.
yung karunungan na gawa ng tao. Ito kasi yung mga literal na nagpapahanap sa Biblia. Although wala talaga tayong mababasa ng mga ganun. Example, brother ha, katulad ng bisyo. Kung babasahin mo ang Biblia, maghahanap, may pilosopo ako nakausap kasi brother before. Mm. Sabi niya, basahan mo ako ng Yossi, sigarilyo sa Biblia. Pagka may mababasa daw ako, a-agree siya at hindi na maninigarilyo. Oh, kilala ko Ngayon, binasa ko. yung naging nakalaban ni Soriano eh. Ayun. Hindi. Doon sa amin, before sa amin, sa probinsya, may nakadebate ako habang nagyoyosi siya eh. To be honest, hindi ako gumagawa ng Oh, tapos ang yosi. yung talata nun, nasa Galacia. Hindi sa Galacia, mababasa sa Isaiah 55:2. Mm. Babasahin ko, brother. Yung Hindi, salitang bisyo kasi. Medyo lumalayo tayo. Sige. So, yun bang tinutukoy mo dun sa yun bang tinutukoy mo dun sa 26, Kapitulo Yun yung 3, good patuloy? karma. Yun yung good karma. Okay. Kasi, May tanong ako, brother. Tanong ko sa'yo. Ano ibig sabihin ng karma? okay. Ang karma, brother, which is good man yan o bad, ang ibig sabihin, ito yung pinaka-result sa ginawa. Ito yung resulta. Kumbaga, kung ano yung tinanim mo, ito yung bunga. Ito yung bunga eh. Kumbaga, ano to eh, ito. Kailangan magkasama ang dalawa eh. Hindi po pwedeng good karma lang lahat ng nangyayari. Kung Okay, ayos. Maganda. So, ibig mo bang sabihin, brother, kapag ka sinabing karma, ganting balik. So, di halimbawa, meron kang ginawa, eto ngayon yung ganito dun sa bagay na ginawa mo, tama? Depende sa gawa mo. Pagka goods ang ginawa mo, may goods karma. Good. Pero pagka bad karma din yan. Ayan, Anino eh. okay. Anino eh. Kambal tong dalawa, brother. Clarify ko lang ha. Kambal Pag tong dalawa. sinabing kambal, eksakto, tama? Oo. At anino, reflection mismo. Ito yung ito yung shadow na nakakast. So, ibig sabihin, magkasing laki yung dalawa, tama? Yes. Okay. Same sila. Meron akong babasahin, nasa Levitico din. Okay, Dito sige. Sa talata din na binanggit mo, ito naman, sigurado ako sa'yo, sasabihin mo, good karma ito. Tutuloy ko lang yung bata. So, di ngayon, lumalabas, ang karma is 1:1, tama? Kino-confirm ko lang, 1:1, tama? Okay. Ako naman ang babasa. Dito, sa Levitico, dito pa rin, sa 26. Pagka... Babasa. Anong verse? 18. Okay. 26. At kung ang bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakikinggan, ay parurusahan ko kayong makapito pa. Ngayon, pakipaliwanag mo sa akin kung paano yung sinasabi mo na 1:1 ang parusa sa'yo kapag kinarma ka. Pero ang nakasulat sa Levitico, sa 18, dun pa rin sa parehas na sa parehas na kapitulo, sa versikulo 18, 1:7, brother. Pakipaliwanag mo sa akin yan. Sige. Sige. Bigyan mo ako ng time, brother. Sige lang. Okay. Sige, brother. Kasi ito yung paliwanag ko, brother. 1:7 dito. Pag may isa kang maling ginawa dito, ayon dito, 7 beses kang yayaritin ng Diyos eh. Yeah. Tama. Time 7 yun eh. Oh. Time 7. Pero ang sabi mo, 1:1. Okay, tama? ito. Ito. Sige ha. Ito brother ha. Yung emotion kasi bilang tao, ito ha, yung sagot ko ha. Yung emotion kasi natin bilang tao, magiging 1:1 kasi ito, bakit? Una, ang sabi hindi emotion ang pinag-uusapan natin, brother. Ipaliwanag mo sa akin, ayon sa Biblia, kung paano yung sinasabi mo, 1:1, pero ang nakasulat dun mismo sa parehas na kapitulo, 1:7 pag nagkamali ka sa Diyos. Diretso. Sige, diretso na ako. Brother. Kasi hindi emosyon ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, talata. Okay, sige. Diretso ako, brother, ha? Sige. Yung makapito kasi, brother, kung babasahin mo yung chapter 1, pagpapala dito sa nag-ano siya eh. Kumbaga, nag-remind na siya dito eh. Sige, intindihin natin, ha? Sige. Yung Levitico chapter, 18 ba? At kung sa mga bagay na ito man,
ay hindi nyo ako pakikinggan. Kung iintindihin natin yung verse na yan, brother, Mhm. ano na masyadong pasaway na ang tao Hindi na nakikinig sa isang pagsaway. Kung uunawain natin yun yung sagot ko dun, brother. Ngayon, Interpretation sa mo yan, sobrang, brother. wait lang, Interpretation mo yan. Ang tanong ko sa'yo, saan mo mababasa dito sa Kapitulo 26 ng Levitico na 1:1? Kasi ang sinasabi rito sa Levitico pa rin, sa parehas na kapitulo na binigay mo, 1:7 pag nagkamali ka. yun Saan mo nga, mababasa brother. ang 1:1, brother? Yun ang tanong ko sa'yo, saan mo mababasa? Kasi ikaw yung nagbigay ng kapitulo di ba? So binigyan mo ako ng kapitulo 26 ng Levitico. Binabasa ko sa'yo, pinabayaan kita, binigyan kita ng oras. Ngayon ang tanong ko sa'yo, simple. Saan mo mababasa yung interpretasyon mo? Kasi interpretasyon mo lang yun na 1:1 ang karma. Ayon dito sa kapitulo 26 ng Levitico. Kasi ang nababasa ko, 1:7. Sige, bigyan Ano bang gusto mong karma na babasahin ko? Kasi nababasa ko 1:7 Ikaw nagbigay nitong kapitulo na to Yun nga. Ito nga, brother, ito Sige. Isasagutin kita. Huwag mo akong bigyan ng paliwanag, bigyan mo ako ng talata. Yan. Kasi pinabayaan kitang basahin yung kapitulo 26 di ba? So ngayon, bigyan mo ako ng talata dito sa kapitulo 26 na sinasabing 1:1. Kasi ang nababasa ko sa parehas na kapitulong binigay mo, 1:7. Opo. Sige, bigyan mo ako ng Babasahin. 1:1 ngayon. Babasahin ko, brother, Sige. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunin, ay iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin at wala ka. And then, nagloloko lang ng signal. Sige lang, okay lang. Tuloy. Nagloloko lang Sige. signal. Tuloy. Sige, brother. Ito, unawain natin, brother, Sige. Unawain natin. Huwag magano na. Ang hinihingi ko lang sa'yo yung justice. Nabigyan mo ako ng 1:1 na interpretasyon mo kasi wala akong nabasa dyan sa buong kapitulo 26 ng Levitico. Maniwala ka sa akin, brother. Binasa ko yung buong yan. Buong Biblia binasa ko. Walang ganyan dyan. Walang 1:1 dyan. Sige, ngayon. Ito nga, brother. Bigyan mo ako ng justice kasi ang nababasa ko kontra dun sa sinasabi mo na ikaw nagbigay ng mismong talata. So ngayon, hanapin mo ngayon dyan yung 1:1. Bigyan mo ako ng brother. talata. Okay. Ito, brother, Sabi ng higit na makapangyarihan dito, chapter 26. Sige. Kung babasahin mo, kung susunod, example, kung farmers ka, sabi niya, kapag kasusunod kayo sa kautusan ko, bibigyan ko ng magandang ani. Yun, hindi pa ba yun 1:1? Tapos, Hindi pa ba? Sige. Wait lang. Ano ka dito? Wait lang, brother, Hindi ba 1:1 para sa iyo 'yon? Yung 1:1 na letra, wala kang mababasa. Ulitin ko Hindi gano'n, brother. Hindi gano'n. Basahin mo yung buo. Yun nga. Kasi ang nakasulat dyan, pag sinunod-sunod mo yan, pag sinusunod mo yung utos, maraming gantimpala Marami nga. Labas ngayon, kinokontra mo sarili mo, hindi 1:1 yan. Ayon Hindi. sa talatang Bawat kautusan kasi, individual. Example, kung farmer ka, kung kasusunod ka sa kanya, example kung farmer ka, Okay. kung susunod ka sa kanyang kalooban, hindi ka manggugulang ng kapwa, hindi ka manggaganito ng kapwa, o hindi ka mag-aano ng kapwa ng kasamaan. So, ang gagawin niya, ngayon, yun yung paliwanag ngayon, pero ang hinihingi ko sa yun nga yun, brother. Yun nga yung pinaka main point doon Ang pinapahanap mo kasi sa akin, brother, yung 1:1 talaga na literal. Pero kung uunawaan kasi talaga natin, meron. Na 1:1 bigyan mo ko kasi ang nababasa ko kontra dun sa sinabi mong 1:1, ang nababasa ko 1:7 Hindi ito, brother, i-clarify. Sige, okay na. May mga bagay na hindi nababasa sa Biblia, ng letra por letra. Yes. So kahit spiritual, bigyan mo ko nung justice, saan mo mababasa na 1:1 kasi ikaw ang nagbigay ng interpretasyon nun, hindi sa akin galing yung brother. Tingnan mo, pansinin mo, sinusundan lang kita di ba? Sinusundan lang kita. Sa'yo nang galing yung definition na 1:1 ang karma. Okay, ito. Babasa ko ulit. Na nakasulat sa 26 ng Levitico na sa'yo din nang galing, dapat 1:1. May nababasa akong talata 1:7 Ano to? Kapag mabuting gawa yung sinasabi, 1:1 lang? Tapos hindi. 1:7? Hindi mo naintindihan yan, brother. Correction, brother.
mas in-depth ang Diyos kaysa sa Bombay. Ano Bakit? Kasi lang? ang Bombay 5'6" lang eh. Pero yung sa'yo, 1 Totoo yun. Brother, O sige, ito, bigyan mo explain ako ko, ng brother, ha? talata na nakasulat na 1:1, kahit spiritual, kahit hindi literal, Okay. brother. Ito, Sige, brother, ha? sige, kunyari 20 walang sec. mababasa na letra por letra, bigyan mo ako nung 1:1 kasi sa'yo nang galing yung definition na yun. O Okay. sige. 26:9, babasahin Sige. ko, ha? Okay. 1:1 to. Pero wala kang mababasang 1:1 na letra. Sige. At lilingapin ko kayo dahil sumunod kayo sa utos ko, sabi niya. Mhm. Lilingapin ko kayo at palalaguin ko kayo. Ibig sabihin, Mhm. ipagpapala talaga. Okay. Di ba? Pagpapala talaga eh. At pararamihin ko kayo. At pararamihin, brother, marami yan, hindi yan 1:1. Wait lang. Wait lang. Brad, wait lang. Huwag ka muna mag-interrupt, brother. Pararamihin ko kayo, hindi yan 1:1. Ilan ba? Brother. Brother, wait lang. Ikaw mismo kinokontra mo yung sarili mo sa Wait. binabasa mo. Wait Sige, lang, brother. pagbibigyan ko. Sige. Wait lang. Wait Sige, lang, hindi sige. pa nga ako tapos eh. Sige. Hindi pa nga ako Tuloy mo. tapos eh. Wait Okay, lang sige. ha. Sige lang, sige lang. Yung Israelita kasi, marami kasi yun sila, brother eh. Kaya hindi naman po pwedeng ikaw lang. Pero kung uunawaan mo kasi kung ikaw yung pinagsabihan diyan sa sitas na yan, individual yan eh. Pero kung ngayon nagbabasa ka, Yung individual eh. Ang Kung nakasulat ikaw- dito kayo. kung- Sino ba naman kayo na individual? Pag individual Brother. yun, ikaw, hindi Yun. kayo. Ano ba naman pambira ka naman? hindi nga. Ano ba naman? Brother, ito, ha? Hindi mo ng talata para sumang-ayon sa gusto mo eh. Brother, wait lang. Ito ha. Sasabihin ko yung talatang Yung- binigay mo. Kaya nagbigay yung nito. Ang sabi time mo, kasi na yun, brother. Oh, yung Lilingapin masagot. ko kayo. At palalaguin ko Kasi kayo. nga, Kayo. Kasi nga At marami parang sila ang kayo- sinabihan diyan. Individual. Ano nito? Marami silang sinabihan diyan. Kung isa lang, babasahin natin yung 34 ng 27, si Moises lang mag-isa doon. Anak ng Kung yun yung patola. gusto mo. Basta yung karamihan pala. Kung ang gusto mo pala ipaliwanag, isahan. Hindi. Ito kasi, brother, Sabi mo. yung karma kasi na good karma at saka bad karma, Oh. hindi kasi ano yan eh, letra por letra na hindi manganganak. Okay. Kapag ka sobrang katigasan, example ha, sinabihan ka na, huwag kang iinom ng mga nakakalisning na bagay, huwag kang papasok sa bisyo, ganito ganyan, huwag ka, sabi niya, may guidelines 'yon. Ngayon, kapag ka ang tao talaga matigas ang ulo, Brother, hindi talaga nakikinig kasi may mga ganun. Ang Wait lang, ito ha. Yung interpretation mo na Yun ikaw nga. yung nagsabi na 1:1. Ito nga yun. 1:1 Hindi, ang sabi hindi. mo. Binibigyan Hindi mo ako siya ng 1:many eh. Hindi siya malayo, brother. Ito ha. Sa sarili mo. Hindi. Ito, makinig ka ha. Okay. Yung Israelita kasi, hindi mo kasi ako pinapatapos, brother eh. Hindi mo kasi ako... Hindi, kasi nga, ang haba nga kasi ng paliwanag mo, pinipilit mong Hindi, kasi- hilutin eh. Hindi, kasi Tingnan mo, ang hiningi ko lang sa'yo talata eh, di ba? Simple, ang Eto hiningi nga. ko sa'yo talata. Bakit? Kasi nung ako yung nagbasa nung talata, nakita mo simple, ang sabi mo 1:1. Yun nga. Pero nung ako, Brother. parehas na simple siya babasahin kung babasahin mo siya. Pero kailangan kasi ng explanation para mas maunawaan eh. Anak ng patola naman talaga. So ano ibig mo sabihin? Hihilutin mo ba para sumang-ayon sa gusto mo yung Hindi. talata? Kasi ang Hindi. babasa ko, ako babasa. Ang nababasa ko, Sige. ayon Sige, dito Brad. sa Biblia, na Levitico, Kapitulo 26, na sa'yo galing, na ang sabi mo, 1:1 ka mo ang karma, pero ang nababasa ko dito sa 18, at kung ang mga bagay na Makapitong ito beses. ay hindi mo pakikinggan, ay parurusahan ko kayong makapito pa. Kapag Hindi 1:1, 1:7. Kapag ka talagang ang tao, intindihin mo kasi. Intindihin mo kasi, brother. Bilisan Kapag- to, paranin mo muna ako sandali. Wait lang. Paranin mo muna ako sandali. Bilisan to. Kapag ka Tignan mo. hindi kasi Pag ako yung sinunod. nagbasa ng talata, hindi na kailangan ipaliwanag. Pag ikaw yung nagbasa, kailangan mo pang ipaliwanag at ang dami-dami mo pang pinagtatatalong kung ano-anong interpretasyon Hindi. mo. Kasi kasama yun siya, brother. Ito ang pinagkaiba ng pagbasa may- nating dalawa. Pag ako nagbasa, 1:7. Pag ikaw yung nagbasa, hindi mo mapalitaw yung 1:1. Ang nabasa mo pa, 1:many, yung nasa 9. Hindi. Letra. Brother, letra kasi yung gusto mong i-ano eh. Ito ha, Ano ba yung mo kayo? Hindi lang naman Kapag isang ka- tao yun eh. kapag ka kasi kapag ka ang tao sobrang katigasan ng ulo, 7 beses niya na ang sumpa niyang ilalagay. 7 beses na.
Kaya mapapansin mo sa bawat bansa, sobra na yung mga typhoon na nangyayari. Babasang ganun, interpretasyon mo na lang yan eh. Ito, babasahin ko. Sige. Ito, babasa. Kita mo. Kasi mo, pag sobrang katigasan ng ulo, wala kang mababasa sobrang katigasan ng ulo dito. Ito, maiintindihan mo, brother. Kung talagang hindi makikinig ang tao. Katigasan ng ulo rito. At kung ang mga bagay naman ito ay hindi ninyo ako Yun. pakinggan. Ayun, malambot ba ang ulo pagka hindi nakikinig? Wait lang. Pagka hindi ka nakikinig, hindi ba matigas ulo mo? Brother, Diba? Sasabihin talaga ng teacher eh. Interpretasyon ng Tingnan mo, Sasabihin ng lumalayo teacher, ka. hindi malayo yon. Wait lang ha, pa-explain mo ako. Kapag ka hindi talaga susunod, anong tawag? Ang tigas ng ulo mo, hindi ka nasunod sa mga sinasabi ko. Di ba? Wala nang letra, pero maintindihan mo. Kaya ka Kailangan kasi nagkakaproblema, natin hindi mo mahanap yung 1:1 na sinasabi mo eh. Kasi Meron. ini-interpretasyonan mo eh. Okay, Yun ang babasahin ko. Sige, ako naman ang magsasalita. Ako ngayon ang tutulan mo. Ako magsasalita. Okay. Ako ngayon ang tutulan mo. O, ngayon. Una, sabi mo, eto, ang kahulugan ng Biblia ay luma at bago. Tapos, Sabi nila, sige, kahulugan ka mo ng Biblia ay luma at ibang bago. ibang Ako naman yung magsasalita. Sabi mo, ang kahulugan ng Biblia ay luma at bago. Ito sinulat ko, ang kahulugan ng Biblia ay luma at bago. Hindi mo na-clarify. Wait lang, brother. Wait lang, brother. Excuse me. Sorry. Wala panahon para magsalita. Collection. Wala pang panahon para tumugtol. Bibigyan kita ng panahon para Collection of books. Siya. Yung iba, ini-interpret nila. Oo, Ini-interpret nila bago at luma. Hindi pa ako titindig ng panig ko. Huwag mo muna ako tutulan, bigyan mo ako ng oras. Binigyan kita ng oras para makapagsalita. Ako naman ngayon ang titindig ng panig ko. Una, ang sabi mo, ang kahulugan ng Biblia ay luma at bago. Wala namang mababasang ang kahulugan ng Biblia ay luma at bago eh. Ang meron, tipan. Luma at saka bagong tipan. Hindi kahulugan yun. Huwag natin lalagyan ng kahulugan, kaya ka namamali. Tignan mo, yung 1:1, 1:7 pala. Mas masama ron, yung binasa mo, 1:1, 1:many. O yan, ito, susunod na punto ko ganito. Yung salitang ang sabi mo kanina, may mga tao, nawala. Ba't nawala ka, brother? Nawala. Ba't nawala? Invite natin uli. Brother, wag kang aalis. Dito ka lang. Relax ka lang. Dito ka lang sa tabi ko. Nanatiling uhaw. 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 Nawala. Nawala ka. Huwag ka aalis. Anak ng patol naman to. Hindi ko alam kung ano nangyari. Huwag nyo munang hatulan mga kababayan. Ganito, mga kababayan, huwag nyo munang hatulan na baka bumaba siya o nag-X out siya. Kasi merong possibility na baka, alam mo yun, baka na na lobat yung cellphone niya o kung ano man na nangyari. Dali. Atakin uli natin si brother. Huwag mo na kayong tumawa. Leche naman itong mga fans ko na ito. Huwag mo na kayong tumawa. Huwag yung pagtawanan yung tao. Sandali lang. Baka mamaya na lobat lang yung cellphone. Bigyan natin ng oras. Sandali. Anong pangalan niya uli nun? Meld. Bakit ganun? No result found. Bakit no result found? Nawala. Brother, balik ka sa live. Kailangan kita. Kasi titindig pa ako nung side mo ko. Tatanungin mo ko eh. Kailangan mo ako i-cross-examine. Hindi pwedeng wala. Tapos ikaw lang na-cross-examine ko. Lalabas naman nun, bias ako, di ba? Walang kapatasan. Papatas tayo, syempre. Di ba? Meld. Ang pangalan niya, Meldwin, no? Bakit ganun? Wala rito. Ito na. Bumalik. Mel. Ano ba to? Namamalik mataba ako. Bakit wala? Brother, kailangan kita. Balik ka sa akin. Huwag kang sasamaan loob mo. Ako naman magsasalita tapos ikaw cross-examine mo ko, tatanungin mo ko, 'di ba? Para 'di ba mapatunayan mo kung mali ba 'yung sinasabi ko, 'di ba? Ganun lang naman ang buhay eh. Huwag niyo muna kayo magre-react. Tanong mga kababayan na 'to, sobrang excited niyo naman eh.
Wala. Brother, balik ka sa akin. Mag-request ka nga. Anak ng patola. Ayan o, andyan pa daw siya. Teka lang, brother. Relax ka lang. Babalik kita sa linya ha, at hindi pa tayo tapos. Papakinggan natin yung side mo. Huwag ka alis ha, dyan ka lang. Meld. Naputol lang tayo eh. Nandyan pa siya sa linya. Bakit ganun? Hindi makita dito. Dali nga. Kunin ko muna sandali ito. Yung, okay. Nahuli na kita. Ayan, inat na kita uli, brother Ayan. Balikan na sa akin. Yan. Join na ako. Biglang nawala eh. Sorry, biglang nawala eh. Hindi naman ako naalis. Maliit na bagay yun. Maliit na bagay. Sige. Nangyayari talaga yun, paminsan-minsan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Patuloy ka, brother. Maligaya naman ako at bumalik ka. Happy ako bumalik ka. Okay. Going back. Doon sa, alam mo, naniniwala ako doon sa sinabi mo. Naniniwala ako doon. Kasi hindi ko naman, alam mo, hindi naman ako mangmang pagdating sa religious matters eh, di ba? Obvious naman siguro, nakakapagkabisa ako ng mga talata eh. Naniniwala ako doon sa sinasabi mo na ang karma, 1:1. Huwag ka mag-alala, hindi kita kakastiguhin doon sa bagay na yun. Hindi. Kinakastigo kita kasi yung Kapitulo 26 ng Levitico, hindi ako naniniwala kasi na karma yan eh. Bakit hindi ako naniniwala? Kasi naniniwala ako doon sa sinabi mo na 1:1 ang karma. At totoo yun. Ayon sa mga Budista at saka sa mga Hinduism. Kasi in case hindi mo alam, brother, ang origin nung salitang karma, galing yan dun sa isa sa mga, i-google ko kung saan galing yung karma. Ito baka hindi mo pa na-i-google. Aral ng Kristyanismo ang karma. Na-google. Na-google ko na yan. Bali, naiintindihan mo yung ibig ko sabihin. Na ang salitang, yung karma mismo, yung karma na 1:1, na tama ka, 1:1 talaga yun. Yung salitang karma, galing yan sa mga Hinduism eh. Hindi yan parte ng hindi yan parte ng aral ng Kristyanismo at hindi rin yan parte ng aral ng mga ng mga Hudyo. Sila yung tumanggap ng 10 utos sa bundok, sila yung pinangaralan ni Moises, tapos nung mangaral si Kristo sa lupa, walang pinangaral na 1:1, walang ganun. Pero tama ka ron sa sinabi mo, 1:1 talaga yun. Nga lang, hindi nga lang siya aral ng Kristyanismo, hindi rin siya aral ng Hudaismo. Ito, yung aral ng yung aral nitong etong karma, aral ito ng Hinduism. Ibang religion ng Hinduism. Ito, para maintindihan ninyo mga kababayan, Hinduism origin, most scholars believe Hinduism started somewhere between 2300 BC and 1500 BC in the Valley of Indus, modern day in Pakistan. So ito ngayon, makikita mo, ang general majority, brother, pag sinek sa Google, Tapusin mo na ako. Hindi naman. Mapuputol ako. Kukuha lang ako ng ballpen. Sige lang. Okay. Oo. Sige, antay kita. Kukuha lang akong ballpen. Sige. Antay muna natin si brother. Yan. Usog muna tayo ng kapiraso. Tayo muna natin si brother at kumukuha siya ng ballpen. Ako kasi sumusunod sa pagkakataon. Ayan, okay. Good. Okay, ayos, maligaya. Okay, welcome back. Okay, so ngayon, going back dun sa dinidiscuss ko kanina, yung karma, pag tinype mo sa Google, ito katulad nito, karma origin. The origin of karma lies in the oldest Hindu text known as Rig Veda, written down by the Rishis in 1500 BCE and updated near the end of Bronze Age in Upanishads. So generally, magkaibang religion yung pinagbabasihan mo dun sa konsepto ng karma at saka ng Judaism. Kasi itong mga tao na to, na mga panahon ni Moises, itong mga mosaiko kung tawagin, itong mga tao na to, meron silang sariling rules and regulations. Meron ding sariling mga pagpapala, sarili ding mga sumpa at the same time. Pero itong mga kautusan na ito yung ibinigay kay Moises dun sa bundok.
kung babasahin mo yung 4:4 ng Malakyas, ako babasa sandali. Bigyan mo lang ako ng konting minuto dahil pinagbigyan Okay, oras mo yan, brother. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Alam mo, ito, mga kababayan, ito, maputol ko lang sandali oras ko. Alam mo, na-appreciate ko yung ganitong conversation. Very sensible. Na-appreciate ko si brother na hindi siya napipikon. Ay, wala. Na-appreciate ko din. Hindi, bawal tayo mapikon kasi alipin lang tayo, tagasunod, tsaka wala tayong kautusan. Meron akong kakwentuhan. Kasi alam mo, matagal na akong naghahanap talaga ng mga tao makakakwentuhan for the longest Pwede time. nga araw-araw eh. Gusto mo araw-araw? Pwede naman. Minsan magkita tayo. Conforme gusto ko nasaan ka. Hindi, nakita na kita dito. Nakita na kita dito. Ito. So Malakyas 4:4, ang sabi, alalahanin ninyo rin naman ang kautosan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Itong mga kautosan na ibinigay sa Horeb para sa buong Israel ito eh. Sad to say, yung kautusan ng karma o yung origin ng karma, hindi galing dun sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos para sa Israel. Ito, mga kautusan ito at mga palatuntunan yung karma na nakasulat sa Rig Veda na completely different religion other than Judaism. So yun ang sagot ko ron, brother. Yun ang dahilan kung bakit hindi mo talaga mahanap yung tama ka, 1:1 talaga. Yun ang dahilan kung bakit hindi mo mahanap yung 1:1 kasi completely different religion yung nagturo ng karma, different from Israelites. So yun ang sagot ko ron. Sige, okay na ako for cross-examination. Okay. Magtatanong ako, brother. Sige lang, brother. Okay. Nabanggit mo yung kautosan ni Moises, no? Okay, sige. So, ang sinasabi mo ngayon sa explanation mo na yung salitang karma, which is hindi talaga ito para sa mga taga-Israel. Tama ba? Kasi sa ibang religion siya eh, kumbaga ibang sekta eh. Which is may proof ka naman. So, which is good naman kasi may proof. So, ito yung tanong ko, brother. Sige. Ano ba ang kahihinatnan? Example, kasi kaya tayo nag-usap ngayon kasi sabi mo hindi ka naniniwala sa tinatawag na karma. Ano yung ibang term doon para sa iyo sa mga taong sumuway? Example, babalikan ko yung 26 ng Levitico ha. Kasi may doon eh, sumpa. Yung sumpa na yon para sa iyo, ano ba yon, brother? Kasi ayaw mo maniwala ng karma eh. Yun yung tanong ko. Anong pakahulugan mo sa yung sumpa na tinatawag na sinalita ng higit na makapangyarihan doon? Ano yun? Yung nasa 26 ng Levitico, yung tinatanong mo, wala akong nabasa rito na nakasulat letra por letra na sumpa eh. Ako personal wala. Kung may mababasa ka o di happy ako for you. Maniniwala ako Parusa. sa'yo. Kasi, Wait lang. Pero ang nababasa ko rito sa 18, kung ang mga bagay na ito man ay hindi ninyo pakinggan, ay parurusahan. Parusa pa. Sorry, brother. Hindi Sorry, sumpa. brother, nagkamali ako. Ibang version kasi ng Biblia nabasa ko sumpa. Sorry marami kasing revised version. Sorry, correction. Sorry, ito. correction. Parusa pala. Ano yung ganito? Sumpa at saka parusa. Magkaiba yon, brother. Magkaiba yung sumpa at saka parusa. In case hindi mo alam, magkaiba ang sumpa at saka parusa. Ngayon, tatanungin mo ko, ano pinagkaiba ng dalawa? Hindi ko alam. Telling siguro. Pero, eto, sigurado ko sa'yo, pag sinabing sumpa, sumpa yun. Pag sinabing parusa, parusa yun. Ibig sabihin, ang parusa, may ginawa kang mali. 'Di ba? Pero ang sumpa, huwag mong kakalimutan, ang sumpa dinadalaw ng Diyos sa ikatlo at saka sa ikaapat na sali ng lahi. Tingnan mo, babasahin ko sa iyo. Ang nakasulat dito sa isang talata ng Deuteronomio 5:7. 5:7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Parang katulad ng Hinduism, ibang mga Diyos yun eh. Diba? Huwag kang gagawa para sa iyo na larawang inanyuan, kawangis na anumang bagay na nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo yuyukuran sila o paglilingkuran man sapagkat akong Panginoon mo Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na sali ng nangapupuot sa akin. Tama? Agree ako dyan, brother.
na dinadalaw ang Panginoon Diyos sa ikatlo at saka sa ikapat na salin ng lahi eh. Pero kung babasahin mo yung naki Ezekiel, yung kasamaan ng magulang hindi sa anak at yung kasamaan ng mga anak ay hindi sa magulang. Kung ano man yung kasalanan ng mga magulang, hindi mapapasa yun sa anak. Kasalanan naman ng anak, hindi rin mapapasa yun sa magulang. Agree ano, ako, agree. Yun ang pagkakaintindi ko. Pero itong isang bagay ang sigurado ko. Yung pinag-uusapan natin na salitang karma, hindi mo talaga mababasa sa Biblia. Wala kang mababasahan nun sa Biblia. Bakit wala kang mababasahan sa Biblia? Kasi dalawang magkaibang religion yung pinanggalingan ng mga bagay na pinag-uusapan natin. Plus, dalawang magkalayong lugar yung pinanggalingan nun. Ang Biblia galing majorly sa Middle East Asia. Ang Hinduism naman galing sa India. Nakita mo yung pinaggalayo nung dalawa, malayo yung pinagkaiba nung dalawa, kaya wala kang mabasang karma sa Biblia. Ay tayo ang punto simple. Yung karma na yan, nakasulat na yan sa Rig Veda, somewhere around 2,000 taon na nakakaraan. Matagal na nakasulat yan. Ngayon, kung totoo pala ang karma, palagay mo ba hindi ipapasulat ng Diyos yung salitang karma? Sige, Tagtatanong ba? Meron nga eh. Yung tanong ko sa'yo. Sabi nung kasi, brother, sabi ng ibang tao, hindi importante ang religion. Hindi importante ang religion. Pero magtataka ka, yung salitang religion nasa Biblia. Pero yung pinatutunayan mong karma, wala sa Biblia. Tapos yung konseptong 1:1, wala rin sa Biblia. Kasi ang nakasulat sa Biblia, 1:7. So ngayon, patunayan mo ngayon sa akin na nababasa sa Biblia ang karma kasi mahalos sabay ng panahon na sinulat yung Vedas at saka ang Biblia. Patunayan mo ngayon sa akin yan kasi nababasa ko sa Vedas yung salitang karma eh. Sige brother, bigyan kita ng oras. Okay. Brother, hindi pa sapat yung sagot ko kanina? Ang sagot Yung mo, brother, about sa salitang sinasabi ng Biblia. About sa salitang karma na hindi talaga natin mababasa yon, pero yung kahulugan meron. Ayaw mo lang siguro tanggapin. Brother, ang sabi mo 1:1 ka mo yung karma eh. Pero ang nakasulat sa Biblia 1:7 eh. Ngayon, ito tatanungin kita. Sino Wait lang. Sasagot ako Biblia? Sasagot ako, brother, to make it fair naman kasi tinatanong mo ako sasagot ako. Yung sinabi mo kasi na makapitong beses, yun na kasi yung mga taong kung iintindihin mo to unawain. Hindi natin letra por letra, brother. Kailangan kasi unawain natin bawat punto at bawat pagkasabi. Kasi yung makapitong beses na dyan, brother, na may tanong ako. Mali ba ako sa pagkaintindi na 1:7 yung nakasulat dun sa 26:18 ng Levitico? Nasa iyo din galing yung 26 na yun. Mali ba ako sa pagkaintindi? Walang mali doon. Yung pagkaunawa mo medyo... Sino ngayon ang mali? Yung nakasulat sa Biblia o yung sinabi mo 1:1? Ito tingnan mo, brother kapag kasi ang tao... Ito, sagutin mo yung tanong ko. Tao kasi talagang ayaw makinig. Teka, ang tanong ko ganito, sino ang mali? Yung nakasulat sa Biblia na 1:7 o yung sinabi mo na 1:1? Kasi kung babawiin mo yung sinabi mong 1:1, tatanggapin mo naman. Pero paninindigan mo. Ako, brother, naka-base lang din ako sa Biblia. Hindi naman po pwedeng ako yung tama. Nag-conclude ka ng sarili mo, sabi mo 1:1, pero ang nakasulat sa Biblia 1:7. Magkaiba eh. Individual yung doon tayo nagkakaproblema eh. Yung nakasulat sa Biblia 1:7, pero yung sinasabi mo 1:1. Pero kung babaliin mo ngayon yung sinabi mo na hindi na 1:1, paniniwalaan naman kita eh. Justice naman ako eh, di ba? Walang problema. Justice, madam brother. So binabawi mo yung 1:1 mo. Babasahin ko yung 18. Sabi mo, ulitin natin ha. Tatanungin mo na kita para malinaw tayo. Binabawi mo na ba yung sinabi mo na 1:1 kasi may nababasang 1:7? Ito kasi yung explanation ko. Ayaw mo tanggapin, brother. Tapos pag mag-explain ako, mag-i-interrupt ka naman, paano tayo makakaintindihan? Diba? Para malinaw lang, kasi maliligaw na naman ng tao eh. Marami nakikinig sa akin. Hindi tayo maliligaw. Kung pakikinggan mo yung sagot ko, hindi tayo maliligaw. Pakinggan mo yung sagot ko, brother. Okay. Yung 1:1 kasi individual yun nung pagkasabi niya eh. Israelita yan eh.
Sige. Yung marami kasi sinabi mo, marami na agad ang kasalanan at ang sumpa hindi, individual yun, maraming taong sinabihan na ganito sa rules and regulation. Brother, babasahin ko ulit yung mismong kapitulo na ikaw ang nagbigay, ha. Babasahin ko yung kapitulo na ikaw ang nagbigay. Sa'yo galing ito eh. Hindi naman sa akin galing ito eh. Ikaw ang nag-open ito eh. Tignan mo, opening can of worms ka. Susunod kasi, iingatan mo yung pagsasalita mo, lalo na pag ako kausap mo, brother. Susulitin ko sa'yo ito, debate ito. Okay. Sige. At kung ang mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong makapito pa. Yun ang nakasulat. Times 7, sobrang galit. Brad, tingnan mo makapito na. Kasi nung una, kapag ka nagsalita yung higit ng pakamayarihan, sabi niya, bawal kang sumamba ng Diyos-Diyosan. Kapag ka hindi nakinig ng isang beses, makapito na. Kaya nga, yung sumpa sa salinlahi na, tuloy-tuloy na yon. Kasi, sobra na yung kasamaan eh. Ready ka ba? Susulitin kita dyan. Sige, Brad. Sige, brother. Wala problema. Pag hindi sumunod ng isang beses, pag hindi nakinig ng isang beses, gagawing makapito. Saan Yun ang mababasa. Yun ang mababasa eh. Makapito na eh. Diba? Kapag ka hindi pa rin susunod at makikinig, makapito na. Ayan, yung binasa mo, Levitico 26:18. Ini-explain ko nga sa'yo eh. Sige, basahin ko. Sige. At kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo pakikinggan, ay paparusahan ko kayong makapito. Makapito. Kasulat ba dyan? Ulit ang basa. Ang sabi, kung mga bagay na to, hindi nyo pakikinggan, parurusahan makapito. Ano ibig sabihin? Pag binasa mo, strike 1 yung brother eh. Wait lang. Strike 1 yun. Hindi ko Wait lang, babasahin natin ulit ha. strike 2. Wait lang, babasahin natin ulit ha. Babasahin mo. Ito yun sa yung kanina na in-explain ko na bad karma. Yung karma kasi, ayaw mo namang maniwala na meron. Strike 2 ka mo. Strike 2. Ito. Pag hindi ka ganun yung beses, makapito. Hindi nga nakasulat dito, strike 1 eh, oh. Tignan mo. At kung ang mga bagay na ito man ay hindi ninyo pakinggan. Hindi nakasulat. Ang mga bagay ito, hindi ninyo pinakikinggan. Ganun nakasulat sa ganun. Ang nakasulat, ay parurusahan ko kayong makapito pa. Yan. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Ang nakasulat yung strike 1, hindi katulad ng sinasabi mo, strike 2. Yun nga. Interpretation mo kasi yan eh. Sir, wait ha. Yung magandang term pala doon. Wala sinabing pinakikinggan. Yung magandang term pala doon is strike. Ito masamang yung unang pagsasalita kasi. Kapag sulat sa talata eh. Hindi, brother. Wait lang. Ganyan ka pala. Brother. Sa Biblia, huwag niyong padagdagan, huwag niyong babawasan. Hindi ako Malaking ang nakasulat. Malaking kasalanan yan pagka nagdagdag at nagbawas ka. Ayan o, hindi pakinggan. Ang sabi mo, strike 2, di ba? Ikaw ang nagsabi nun, hindi naman sa akin galing yun eh. Pangatlong beses, pag hindi pinakinggan ng isang beses, pag dun sa pangalawa, sabi mo, pampito na nga kamo yung ibibigay, di ba? Makapito na, makapitong beses na. Nakasulat dito una eh. Ayan o, nakasulat. Pag hindi ninyo pakinggan, ay parurusahan ko kayo makapito. Okay, sige brother. Bira ka naman, sa'yo galing yung talata, hinihilot mo eh. Uulitin ko yung tanong. Ang sabi mo, 1:1. Ang tanong ko sa'yo, saan mo mababasa yung 1:1 na yon? Kasi ang nababasa ko sa'yo, 1:7. Sinagot ko na nga yan kanina. Wala namang, brother, wala ka namang binigay na talatang 1:1 eh. Ang ginawa mo, nag-interpretation ka eh. Alam mo, masama yung ginagawa mo, brother. Hindi. Ito, brother ha. Tignan Sinabi mo kanina na nagdagdag. 1:7, malinaw. Pag ikaw nagbasa ng 1:1, wala kang mahanap, kailangan mo pa ng interpretasyon. Nakita mo kailangan kasi natin, yun yung kasi brother, hindi naman po pwede kasi brother na yung sagot ko, yung gusto mong sagot, yun. Hindi naman po pwede kasi ako sumasagot. Sige. Pagbigyan na kita. Ayaw mong tanggapin, diba? Ayaw mong tanggapin. So, sige, pababayaan ko na dyan. Ang tanong sa'yo ganito. Ang susunod yung tanong sa'yo ganito. Wait, yun ba? Ako pa yung nagtatanong eh. Ha? Sige, ikaw magtanong. Ako pa yung term. Sige. Turno ko pa na nagtatanong eh. Sige, pagbigyan kita. Sige. Ang sabi mo kanina, brother,
kasalanan ang magdagdag at magbawas. Totoo yan. Di ba? Hmm. Nabanggit mo kasi brother na 10 kautusan. Saan ba mababasa yun brother? 10 kautusan. Ano sa pungkot? Sabi mo Sigurado 10 kautusan. basahin ko yan. Hindi. Ulitin Wait. Sige, rephrase mo yung question mo. Kasi mababasa ko talaga 10 kautusan sa Biblia. Sige, rephrase mo yung question mo. Sige Alam mo brother. namang nasa Biblia. Sige, rephrase mo. Walang problema doon. Yeah. Ang sa akin lang, kasi sinabi mo, binanggit mo 10 kautusan. 10 kautusan lang ba talaga yon? Kautusan ni Moises. Yun yung nasa 4-4 ng Malakyas. Yun nga yung kautusan ni yun Moises. nga, wala namang ibang kautusan pinag-usapan natin kundi kay Moises lang Ano na? Ang tanong ko, wala namang ibang kautusan pinag-uusapan natin Kahit yung Levitico 26, kautusan pa rin na binigay kay Moises yun Ang tanong ko, kasi sabi mo, 10 kautusan, Wala nga ako 10 sinabi. kautusan lang ba? Sabi ko nga, tiyan mo, 4-4 ng Malakyas, brother, basahin mo para di ka maligaw. Yung 4-4 ng Malakyas ang pinasa ko. Basahin mo lang yung 4-4 ng Malakyas, wala naman tayo pinag-uusapan 10 utos dito Ang pinag-uusapan natin, yung kautusan ay binigay kay Moises para sa buong Israel. Tingnan mo. Yun nga. Di ba pag yung ginasa, nahirap sa'yo Yung hinihilip mo na ngayon talaga. Brother, kahit i-review natin. Comment tayo sa kanila. Mga kababayan, may sinabi ba akong 10 utos? O ang binasa ko yung 4-4 ng Malakyas na mga kautusan ni Moises para sa buong Israel? Okay. Ayun, may naman tayo. Ang dami niyan. Wala naman akong sinabi Sige. 10 utos. Wala nag-invento niyan Hindi. Brother, ilan bang utos? Kasi Marami. binanggit mo yun Marami. Ilan? Marami. Ayan kasama nga dyan yung mga yung sa 26 ng Levitico Nakita mo isa-isa dyan? Marami. Ilan ba utos? Marami. Okay. O sige, hanapin mo sa Last question. Sige, hanapin mo sa 10 utos yung nasaan doon na mag-abuloy ka. Utos Last din yung question. mag-abuloy Magbigay ang bawat isa ayon sa ng kanyang puso. Di ba nakasulat yun? Kasama ba sa 10 utos yun? Utos lang ng yan. Utos lang ng pastor yan. Hindi! 9:7 mo. Tignan mo, yan ang sinasabi ko sa'yo. 9:7 ng unang Korinto, nakasulat dito. Ako babasa, utos utos lang pala ng pastor, Wait lang. Ito, babasahin ko sa'yo. Binibiro lang kita Brad. Brother, Ayan. binibiro lang kita Ikaw, hindi ka na mabiro, no? Brother, hindi ka magbibiro sa akin, maniwala ka sa Hindi. akin. Gusto, sige, ganito. Korinto, 9:7. Saan Magbigay ba ng nagaling? bawat sa pasya ng bigyan. kanyang puso. Bigyan kita ng Iniibig sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nakasulat Brother, wag mo akong bibiruin pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi. Ang Diyos hindi nagpapabiro. Totoo yun. Bababasa Totoo yan. yun, brother. Salata yan. Ang Diyos hindi napapabiro. Okay, ito. Ito, brother. Tatanong kita, seryoso na to Sorry sorry. Mali yan. Mali yan, ganun. Sige. Sorry. Sige. Apologize kasi akala ko Na-appreciate naman. we're friends na We're friends na. Sorry. No. Mali talaga yun, nagbibiro ako. Okay, sige brother. Tanongin mo ko, sige. Yung kautusan na, kasi nabanggit mo ulit Tapos na tayo dun sa karma na topic ba? Hindi. Nasa karma tayo. Andun pa rin Nag-iisigla ako sa karma. Lumilipad-lipad. Sige. Kasi nabanggit mo yung... Ako nandun ako sa topic na karma. Ikaw yung nag-iiba ng topic, sinusundan lang kita. Sige. Yung utos na sabi mong Tungkol doon sa karma. Kasi patutunayan ko nga wala sa Biblia karma Tignan mo, wala kang mabasa sa Biblia salitang karma Napatunayan ko ngayon na ibang religion ang pinanggalingan niyang karma kaya hindi mo mabasa sa Biblia 1:1. Pero may kahulugan ba, brother? May kahulugan. Ayaw mo lang tanggapin, may kahulugan. Sa Biblia ng karma ayon sa pagtatanong mo sa akin. Sige, go. Tanungin mo ako. Tapos na yung natin tapos na yung talakayan dun kasi yun yung yun yung... Wala ka ba itanong sa akin? Para tindigan yung panig Hindi, mo? wala na. Kunti lang naman yung topic na yun, karma lang naman Kung may susunod pa na ibang tema... About this all night long. Maniwala ka sa akin. Pwede tayo mag-usap ng tungkol sa karma, maghapon, magdamag, dahil may Vedas din ako dito. Nasa kabilang bahay lang. May kopya ako ng Vedas, maniwala ka sa akin. Yun ang dahilan kung bakit kinakastigo ko doon sa bagay na yun. Kasi alam ko kung ano pinagkaiba ng Biblia at saka ng Vedas. Alam ko rin kung ano pinagkaiba ng Quran at saka ng Biblia. Huwag ako, brother. Huwag ako. Maniwala ka sa akin. Huwag ako. Wala naman akong brother,
Wait lang, correction brother. Wala naman ako sinabi na wala kang alam eh. Kaya nga hindi, ang claiming mo kasi ngayon parang minamaliit kita o ano eh. Ang claiming mo kasi brother ganito. Huwag naman ganon, huwag naman tayong gagamit ng mga ibang strategy na para bang ganon. Which is, huwag mo akong gaganunin. Hindi naman kita inaano eh. Hindi, huwag kang mag-isip ng ganon. Magtanong ka, tanungin mo. Hindi. Yun nga eh, marami ka kasing sinisingit na ibang Quran, ganito, ganyan, di ba? Tanungin mo na ako. Dali, na ako sa tanong mo. Yun nga yung napag-usapan natin na eh, di ba? Tapos na yun eh, sumpa. Sumpa, karma. Tinatapos mo na ba? Kasi ako hindi pa ako tapos, hindi pa nga ako nag-iinit sa'yo eh. Okay lang naman, brother. Ganito kasi yun. Yung tema kasi na pinili mo, which is para sa akin, ano lang siya eh, kumbaga minor pa siya eh. Minor. Kaya nga sabi ko sa'yo eh, doon sa PM ko at ngayon. Nagsalita lang ako sa social media, tumutol ka sa akin, hinamon kita ng debate, lumabang ka. O technically, hindi yan tema na pinili ko. Ikaw yung lumapit sa akin, basta ako nagsalita lang ako from somewhere, ganun. Hindi, marami namang tema na kung luluubin pa sana. Ito brother, kung luluubin pa sana, no? Marami pa namang tema na dapat. Tanungin mo ko. Kasi hindi ka nakakapagtanong sa akin. In case hindi mo napapansin, hindi ka pa nakakapagtanong sa akin. Ako, pinipilit kita ipitin eh. Kasi medyo madulas ka eh, palos eh. Pero ako, ipitin mo naman ako. Bira ka naman. Yung explanation ko kasi, brother, yung sagot ko kasi, para sa'yo, own interpretation. Which is, di naman kita masisisi, brother. Panahon mo na ngayon para magtanong sa akin. Nagtanong na nga ako eh. Yun yung sagot mo, di ba? Which is sa Google. Yung tanong ko sa iyo, ito. Sige, ibabalik ko yung tanong, brother. Ano to? Hindi na to pangangastigo. Sige, pagbibigyan na kita. Sige, hindi na kita kakastiguhin. May tanong ako, maliwanag na ba na dalawang magkaibang religion yung pinagbabasihan mo? Ang Biblia at saka yung Vedas. Aral sa Vedas yun, may kamukha lang. Ang kamukha, yung mga nakasulat doon sa 26 na Levitico. Ano kasi yan, brother? Dalawang magkaibang libro yung pinagbabasihan mo, brother. Kaya hindi mo mahanap yung salitang kanya. Kung iintindihin kasi natin ito, simula talaga yan, originate talaga yan doon sa pinaka-original manuscript, yung sinabi kay Moises. Ngayon kasi, kung babasahin mo, ilang milyon ang dumaan, maraming mga iskribang kahit basa, pulaan. Meron akong interlinear Greek Bible at saka interlinear Hebrew Bible na nasa CD pa. Meron ako nung brother, wala kang mababasa doon na karma. Maniwala ka sa akin, hindi salitang Hebreo, hindi salitang Griego yung brother, salitang karma. Kumbaga brother, ginawa nila, dinagdagan nila, tiniwis, iniba nila ang pagkasulat. Sino yung sila? Sino yung tinutukoy mong sila? Marami silang mga bulaang iskreba eh. Marami, kahit nga yung mga naniniwala ng pangalang Jehovah. Pariseo. Naintindihan ko na yun. Meron iskreba at saka pariseo. Pero alam mo, yun nga yung sagot ko doon, brother. Yung salitang karma, hanapin mo sa Greek yan o sa Hebrew yan. Kasi yung original na Biblia, isinulat sa 3 lengguwahe. Hebreo, Griego, at saka Aramaic. Hanapin mo sa 3 lengguwahe, pupusta ko sa'yo, titi ko, wala ka makikita niyan. Huwag naman ganon yung mga ganong sa... Paso ko sa'yo pag nakakita ka sa akin ng karma. Ano kasi, brother? Yun nga yung sagot ko kanina eh. Kung paghahanapin mo ako sa Biblia ng salitang karma literal na K-A-R-M-A, wala tayong mababasa. Hindi kita pinaghahanap ng ganun. Yung konsepto mo lang na 1:1. Alam mo, tama ka naman, hindi mo mali eh. Tingnan mo. Yung makapito kasi, nung nabasa mo kasi yung makapito, akala mo kasi 1:7 na. Hindi. Makapito, ibig sabihin, dodoble niya na yung sumpa niyang ibubuhos. Dodoble niya na yung galit niya. Ididoble niya. Yung makapito sa makalawa. Yung makapito yun, 7. Yung makalawa, yun yung dodoblehing sinasabi mo. Hindi kasi, kinukontra mo. Brother, ang higit na makapangyarihan kasi, hindi naman kasi siya tao na katulad sa atin. Pagka sinabi niyang
pagka sinabi niyang isa, hindi naman nangangahulugang isa talaga yun eh. Kasi sabi nga ni Pedro, di ba? Yung isang araw niya, 1,000 taon sa atin eh. Hindi Yung ganun. pagkasabi niyang makapitong beses, Dito ka, tignan mo, katulad doon. Interpretasyon mo na naman yan eh. Ang nababasa doon kay Pedro, ang isang araw ay gaya ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay gaya ng isang araw. Parehas sa Diyos yun eh. Wala sa tao doon, brother. yun Wala nga, kunin mo yung talata, wala ka ang mababasa sa ibig tao. kong sabihin sa'yo doon, brother, ang ibig kong sabihin, malayo ang agwat. Kumbaga, ganun siya higit na makapangyarihan. Pag sinabi niya, huwag kang sasamba. Ito yung ano niya ha, ito yung guidelines niyang binigay ha. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Ngayon, kung ang tao talaga, mahirap talagang makinig, ikapitong beses na yung sumpa Alam mo, na parang katulad. ibigay niya. Yun yung karma. Magkaiba yung pinagbabasihan, brother eh. Yun yung- Magkaiba yung pinagbabasihan. Yun yung ibig sabihin ng karma sa Biblia. Pero yung karma na literal, wala ka talagang mababasa. Pero yung karma na ibig sabihin, yun. Yung sumpa at Patapusin mo bakit parusa. pag nailabas mo na lahat ng gusto mo sabihin, ako naman magsasalita. Sige, brother, tuloy mo lang. Sige, ikaw naman. Okay na ako. Okay. Ngayon, ang gusto ko ipaliwanag, and this goes for all in general, sa mga kababayan, kasama na si brother. Ang gusto ko ipaliwanag, mga kababayan, yung konsepto ng karma, wala sa Biblia yan. Ang dahilan kung bakit wala sa Biblia yan, kasi di naman aral ng Kristyanismo at saka Judaismo yan eh. Aral ng Hinduism yan eh. Ang Kristyanismo at saka ang Judaism nanggaling sa Middle East. Yung gumawa naman ng konsepto ng karma na siyang Hinduism, galing sa India yan eh. Dalawang magkaibang religion, dalawang magkaibang libro, dalawang magkaibang bansa, malayo from each other. Tama yung sinasabi ni brother. Sabi niya 1:1 daw ang karma. Naniniwala ako doon, 1:1 ang karma. Sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang pagkakataon, at hindi lang sa buhay na to, pati yung mga nagdaang buhay. Kasi yung mga Hinduism naniniwala sila sa sa reincarnation eh. Kung naniniwala sila sa reincarnation, pag halimbawa, yung karma mo, tsamba mo, alat mo, hindi dito sa buhay na to. Halimbawa, pumatay ka ng tao rito, hindi ka naman napatay, kundi namatay ka of natural causes. Nabangga ka ng tricycle habang sumasayaw ka ng tinitigang ko. Ganon. Pagka ganon, wala, tsamba mo yun, di ba? Namatay ka of different causes at hindi ka pinatay ng tao. Pagka ganon tsamba mo, doon ka na sa kabilang buhay, babawian nun. Ibig sabihin, next life. Sa Hinduism kasi naniniwala sila dun sa sa konsepto ng reincarnation eh. Kung naniniwala sila dun sa konsepto ng reincarnation, hindi ka man mabawian sa buhay na to, babawian ka dun sa susunod na buhay mo, kung aso ka man dun, o kung ano ka man dun, daga ka dun, di ba? Yun yung konsepto na pinipilit kong ipaliwanag eh. Dalawang magkaibang religion yan, naggaling sa dalawang magkaibang bansa, nagaling sa dalawang magkaibang batayan din na libro. Yung karma galing sa anong tawag ito? Vedas. Yun, sakto. Nagkakasundo na tayo ngayon. Galing dun sa Vedas. Brother. Wait lang, brother. Ako muna. Sige, brother. Tuloy. Ikaw naman. Okay lang, interrupt muna, brother. Sige lang. Ayos lang. Kaya nag-react ako sa video mo kasi yun talaga yung pinaka Wala akong masamang intention, brother, kung nasaktan man kita sa mga... Alam ko naman open-minded ka naman, which is natatawa lang ako at nalulungkot sa mga basher, which is okay lang, karapatan naman nila yan. Ito, brother, open naman ako una sa lahat, wala naman tayong karapatang magalit kasi mga alipin lang tayo Wala tayong karapatang magalit kasi wala naman tayong sariling kautusan, tagasunod lang din tayo. Which is gusto lang din natin mapaliwanag kasi ang mababasa kasi sa Ezekiel 44:7-8. Pag ikaw daw yung may alam sa katotohanan, sawayin mo yung mga kaluluwang naliligaw. Kasi kapag dumating yung araw na wala na sila, ikaw yung sisingilin pagdating ng araw. Yung dugo. Nabasa ko. Yun yung pinaka main purpose in my life. Which is nabasa ko din yung sa mga video mo na naka-follow ako. To be honest, brother, nag-share din ako ng mga video mo, which is thank you. Kasi may mga bagay din na na-open ako na dagdag. Bago pa humarap sa akin, tinignan ko na yung profile mo, na-appreciate. Kaya tignan mo, I am treating you with utmost respect. Kasi alam ko, fan ka, hindi ka naman basher. At saka hindi ako basher. For obvious reason. Sorry. Huwag sana isipin. Ganito nga,
ang pagkaunawa ko kasi nung pagkasabi mong walang karma, ibig sabihin kumbaga wala nang kabuluhan yung pinaka good thing na nagawa mo. Yun kasi yung biglang umisip sa isip ko eh. Biglang naunawaan ko eh. Which is yung point mo pala ngayon na sinasabi dun sa video mo, hindi ko masyadong naunawaan. Kasi sa ngayon ha, to be honest brother ha, sa mga kabataan ngayon, pag sinabi mo ano yung karma, di ba? Ano isipin nila agad, di ba? Which is sana naunawaan mo yung side ko. Naiintindihan Na ko. ito pala yung salitang karma, doon galing yan sa ibang aklat. Na kung babasahin natin sa mga aklat ngayong panahon, wala ka na mababasa. Pero, ito Hanggang ngayon, tandaan mo brother, Vedas. Hanggang ngayon, nag-exist pa rin yung Vedas. Meron nga akong kopya Naka- dito eh. nakatatak Meron pa rin yan sa mga tao at kabataan ngayon yung salitang karma na may ganti talaga. Which is yun yung pinaglalaban ko kasi kung aalisin kasi natin yung parang pabuya ng langit, parang ang mangyayari kasi parang wala nang saysay ang buhay. Kasi pwede ka nang parang gumawa ng tama, gumawa ng mali na parang wala lang, di ba? Yun lang naman yung sana naunawaan mo ako sa point. Kasi ngayon, naunawaan ko na. I believe the same. Naniniwala ako ron sa sinasabi mo. Tama Medyo ka naman. Tama ka nga medyo- namin. Mo nga lang yung pagkakasabi ko. Kasi Medyo alam mo, hindi naman ako, ano lang talaga. hindi ako naniniwala walang gante. Kay stupiduhan yun na maniwala ka na walang yun gante. nga. Ano, lahat ni Hitler, okay na? Absuelto na si Hitler, Hindi. diba? Yun nga. Kasi, Kabutihan na ginagawa natin, okay na rin, walang pabuya para doon. Hindi ako naniniwala sa ganun. Tingnan mo, ang paniwala ko, brother, hindi liko ang Panginoon para limutin yung mga kabutihan na ipinakita natin sa pangalan niya. Hindi liko ang Diyos para kalimutan niya yung mga bagay na ginagawa natin on His name. Parang katulad sa akin, di ba? Nakikita mo naman siguro ako, nagcha-charity ako na ipinapakita ko sa social media. Pero nagcha-charity din naman ako nang hindi ko pinapakita sa social media eh. Dalawa yan eh, di ba? Isang charity na pinapakita sa social media na meron akong dahilan. Ang dahilan nun kasi kailangan kong mag-live ng madami kasi nag-apply ako ng monetization eh. Pero meron akong mga brother, sana. marami akong charity na hindi ko pinapakita sa mga tao. Ang dahilan, kasi gusto kong pagdating ng paghuhukom, maraming sasaksi sa akin na hindi naman ako masyadong masamang tao. Kasi masamang tao nga talaga ako, siraulo ko, brother eh. Sana, You don't know. brother, nakatulong din ako sa live mo ngayon, ha? Wala namang ano. Na-appreciate kita, brother. Na-appreciate kita. Kasi Sa mga hindi kababayan naman. natin, I wish you can be just like this person that I am talking to right. Ay, wag nang ganun, nakakahiya. kay kung makasalanan ka, mas makasalanan ako, brother. Nakikita ko yung humility sa'yo eh. Obvious naman eh, di ba? Kasi tignan mo, pansinin mo, hindi lahat ng tao katulad mo. May mga tao, na maniwala ka sa akin, may mga tao akong nakausap na muntikan akong tagain dahil lang natalo Ay, sa walang debate. ganun. Walang ganun. Kaya nga, brother, wait ha, ito sasabihin ko. Nakita kita na dito sa SM Central Longga po. Nakita kita, suplado ko sa personal butik na to. In-invite kita magpa-massage, brother. Suplado ko sa personal Pasahin mo oras na yun. Pero Hindi. Sabi ko ito pala siya sa personal Nagpaano kayo nagpa-polish ng nail ng asawa mo, partner mo. Hindi ko asawa yun. Business Ay, partner yun. Business partner, sorry. So ngayon, Pasintahan nandito. hoping may mga pagkakataon pa na ganito. It's about sharing mga sariling Kasi ito, hindi naman ako naniniwalang wala tayong makukuha eh. Meron at meron talaga eh. Sa mga viewers, Bubunga yung mga karunungan. sa mga viewers natin, I'm hoping you can also have this type of sensible conversation. Tignan nyo kung gano'ng kasarap, di ba? Yung makapagkwentuhan ka ng maraming bagay ng buhay at hindi puro pera na lang ang nasa isip natin pare-parehas. I am hoping and I am praying na sana magkaroon pa ng mas maraming mga ganitong klase ng conversation sa social media. Kasi alam mo, brother, ito sa ating dalawa, diretsa, nasusuya na ako sa social media ngayon. Kung hindi mga kabataang yayabang-yabang ng mga peking Rolex nila, mga matatanda na nang i-scam lang at nagsasabing wag na kayong mag-aral, magnegosyo na lang kayo para ibigay ng mga kabataan yung pera dun sa mga taong nagsisipagsabi ng ganun. Nasusuya na ako eh. Alam mo naman kung anong intensyon ng mga tao na yun eh. Diba? So mga kabataan, I really hope that you can have these types of sensible conversations sa atin. Kaya maraming ayaw sa akin kasi nagko-comment daw ako sa mga ibang post nakikialam ng buhay kasi galit ako nainis ako. Pero yun ako
Yun ako eh. Na-appreciate kita. Yung iba When kasi, something is wrong, you really need to say something. When something is wrong, you really need to say something. Kasi pag gaya nga ng sabi ni Soriano, nakikinig din ako sa kanya eh. Ang sabi ni Soriano, pag ang mga tao, pag walang magsasalita, lahat ng tao maniniwala na lang sa mali. Gaya ng sabi ni Soriano. I really Ako admire naman, that person. ako naman, hindi ko irerespeto yung mali eh. Kasi yung mali, kung irerespeto ko yung mali, ang mali, ang may-ari niyan, Diablo. Parang Totoo. nirerespeto ko na rin yung Diablo. Pagka ganun. Kaya, yung salita nilang respeto, depende sa sitwasyon yun. Basta yung majority na respect, yung sa kautusan ng langit, yun yung priority natin. You have earned my respect, brother. Thank you. Appreciated, brother. Napansin mo ako. Para makapagpahinga na ako kasi 3 oras pa lang ang tulog ko. Galing kami ng charity kanina. Tapos Pasensya kaliwat sa ka na ng... abala, ah. Maraming salamat. Hindi ka nakabala. Totoo, hindi ka nakabala. It is my pleasure. Na-appreciate ko na umakit ka sa live ko. Kasi napaka-sensible na tao mo. Diretsahan, hindi ka bobo. Hindi. Matalino kang tao at nag-iisip ka at na-appreciate kita ng sobra more than I appreciate some of the people na nasa social media. Alam mo yung mga diretsana, yung mga katulad mo yung dapat sumisikat eh. Hindi yung mga putang ina dyan sa social media na yayabang-yabang lang eh. Diba? Ayun, sige brother, bibigyan kita ng oras para makapagsalita ka sa mga tao. I will give you part of my time para maraming mga makarinig sa'yo. Kasi tingnan mo, 433 ang nakikinig sa atin ngayon. At mas marami pa to, brother. Mas marami pang makikinig sa atin. So sige, ano masasabi mo ngayon? Ang sa akin lang, magandang gabi sa lahat. May sa great honor talaga na yun, makakausap ko yung isang Chichester. Ang akala kasi nila, boss, ako, basher ako. No, hindi ako basher. Huwag niyo isipin yung ganun. Naintindihan ko naman. Saka, shoutout ko pala muna si Alvin Jeff. Katrabaho ko sa Solinad. Ayun. Shoutout ko. Kasi mga tropa yan eh. Open-minded din yan sila. So, salamat kasi nandiyan kayo. Although, hindi ko rin naman masisisi yung mga nang babash. Although, first time we meet, so hindi natin masisisi na parang mayabang to, parang siraulo to, tatanggapin ko yung lahat, walang problema. Pero hoping yung side ko, maintindihan nyo rin. Which is, ito yung masasabi ko, bago tayo mag-end, brother. Ito yung tatandaan nyo, mga nanonood. Walang ibang dahilan ang buhay kung bakit nandito tayo. Tandaan nyo yan. Kahit ngayon nyo lang ako narinig. Walang ibang ng buhay. Hindi yung pera, hindi yung bahay, kundi yung makaalayo sa ng langit. Yun yung final destination natin, guys. Huwag nyong paniwalaan yung mga walang Diyos, guys. Walang impyerno. Meron talaga. Kasi kahit literal na impyerno sa bulkan, meron eh. Yan na lang ang titignan nyo. Ebidensya talaga. Meron talaga. Walang ibang dahilan ng buhay sa mundo. Lumaban lang tayo ng patas, the same time makontento, the same time maging masaya sa araw-araw. Yun lang. Isa sa buhay natin yung kasi may lumalang talaga sa ayaw at sa gusto nyo, may lumalang. Yun yung pinaka-priority natin, mababasa yan. Pinakamalaking katungkulan ng buhay ng tao, bakit yan nandito? Pagsunod sa kautusan niya. Ecclesiastes, mababasa yan. So, brother, hoping you invite me. Again, kung gusto mo pa na siraulo, nakausap. Para sa iba kasi, ganun. Kung gusto mo pa ng ganitong tao na makausap mo, which is, kahit anong oras, kahit sa live or sa actual, wala akong problema. Huwag mong isipin na tataga-taga. Walang ganun. Experience ko din yan, Brad, before sa province. Experience ko din yan. Kaya, kahit papano, ito lang i-share ko. Nakagawa din ako ng 32-page lesson number. Yan lahat sa pag-aaral ko sa Biblia. Share ko lang yung side ko. So, lahat nanto, nandito lahat. I-share ko lang yung bisyo. Nandito yung topic, kung ano yung epekto ng tao dito sa bisyo, sa mga lalaki, mga kanang kamay, mga wait lang, yung topic nga din ako para sa mga judge eh. Kasi sila talaga yung ng mga hustisya sa bansa, isang bansa. So, sana marinig nila to. I see so much of it. May page lesson number ako sa mga hukom tsaka sa mga presidente na sila talaga yung major na may mission sa atin.
Sila talaga dapat ang magsalita nito, hindi tayo eh. Pero hoping this video, this live, sana may makaintindi at ibigay sa langit yung pusong matuwid, malinis at may karunungan sa atin para mas makaunawa tayo. So, Okay. yun lang naman, brother. Maraming salamat, brother. Ako naman, parting words. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng nakinig. I'm hoping na sana we can have more of these sensible conversations. Sa mga ganitong bagay at sa mga ganitong pag-uusap, uusad tayo as individual, uusad tayo as family, uusad tayo as a society, at uusad tayo as a nation and as a country. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Brother, maraming salamat. You have earned my respect. I-message mo ko. Alam mo ba yung personal na Facebook ko? Yung messenger ko na sinend ko sa'yo, nag-PM ako, yun lang yung alam ko eh. Ako na mismo Kailangan mo ng kakulitan, brother. Nandito para ako makapag-control. lagi. Kung Sige. kailangan mo ng Maraming kakulitan. mga kabayan, magandang gabi po sa inyong lahat at galingan nyo sa buhay. Life is good.